May we request everyone to please sit down? Maayong hapon kaninyo, kanan, Governor del Rosario, ang mga mayor sa atong kalungsuran, si Secretary Villar, si Mayor Virginia sa Municipality of Carmen, mga trabahante, nakauban ako sa gobyerno, maayong hapon kaninyong tanan. I was delayed because I had to go to Tagum kasi yung nanay ng aide ko na pulis namatay. So, tatay niya, PC rin noon. Lahat silang magkapatid, puro pulis. Well, hindi rin ako makalabas sa bahay kasi bubuti pa, maligo na tayong lahat. Ready ako, walang problema. Kailangan ko lang ng alalay. Baka yan kay classmate ko man yan sa high school, no? Yun siya. Well, unang-una, I'd like to thank the men behind the project. Dili ni ako, ha? That started, ingon aning proyekto, dili ni ako. Could have started the previous administration. And whether we like it or not, magpasalamat gihapon ta sa mga tao na nagtrabaho ani. And of course, ang naghimo niini si Charlie Gonzales. Hay mga Charles. Nauwaw man. O ang mga opisyalis nga nag-follow up ini. Ang akong trust pod sa akong administrasyon, I'd be spending something like after 5 years, 3 trillion. So kada tuig bomba ko sa infrastructure. Kay og dili ta mo sulod sa infrastructure, ang atong ekonomiya di gina mo labo. It is only when you are spending ang kwarta mo tuyok, ang kwarta may trabaho, may trabaho ang mga tao. So you have to go to spending kanang dagko gyud mga mega because it employs more Filipinos. Makatrabaho sila niya ang kwarta mo tuyok. Ang mga suppliers, and gravel, tanan makakwarta. So muna ang among target, we will continue the good policies of any administration for that matter. Dili magyud ingon totally nga wala sila gihimo sa atong bayan. Na sila gi-contribute, and one of them was really itong infrastructure nga rin na kanina nakita. Dito may agi speakers, and I remember that dugay na ng tulaya na. You know, my father was governor of one Davao. Wala pa'y Davao del Norte, wala pa'y Davao del Sur, wala pa'y Oriental, wala pa'y Davao del Sur, Davao City, and Davao Occidental. It was one huge province. At that time, my father was governor. It was when he died na pinaghati-hati na nila ang Davao. So dito, napunta kila Florendo, pati kila Buiser. Oriental went to Rabat. Davao del Sur went to Danding, Cuangco, and the Almendrases. Then ang Davao City, because Mayor Lopez was brad ni Presidente Marcos, sa Sigmaro, he was retained as Davao City Mayor. Ana ang distribution na. So, over time, naiba na ang mga politiko, and
Sa second generation, ako yung naging mayor ng Davao City at sa awa ng Diyos, naging presidente ng Pilipinas. Hindi ko man hiningi yan. Never expected that I doing. You know very well na small time lang man ako dito sa Mindanao. But God has a way of balancing things. And even without a party, or it was a moribund one, PDP, even without money, I won the presidency. So ang akong trabaho, ako lang po tanawon ang ginawa ng tatay ko noon, at yun ang sinusunod ko. Maano lang ako sa ang hindi ko nakuha sa tatay ko yung pasensyoso. Tatay ko kasi hindi po patayon baski daga. Sa panahon ko, hindi daga ang pinapatay ko, tao talaga. Dalawa matitigas ang ulo . You know, talking about governance, in addition to public works, public health, public safety, police, army, public interest, importante kasi ang law and order. And I'll give you an example, Davao City. It was not that good after martial law. But when I became mayor, I saw already what would have happened pag hindi ako nagbanat. So I told everybody dito sa Davao City, if you think that you cannot be a peaceful citizen, or magsige mo baligyag droga, then hold up, kidnap dito, sabi ko, papatayin ko talaga kayo. Because you are destroying the city and the youth, ang aming mga anak. Kasi hindi kami milyonaryo. Pagtanda namin, ako, medyo presidente, mayor, I can finance hospitalization sa aking sarili. Mga 9 months, 8 months. Lahat ng medisina, lahat ng state of the art. Oxygen, ventilator. But after that, kaput na. Hanggang dyan lang ang pera ko. Pero 9 months, okay ako. Mga living casket, medyo maganda yan. Pero hindi ko kailangan yan kasi sabi ko sa mga anak ko, magpasunog lang ako. Cremate at tapon mo ako dyan sa bangkiruhan. But tayo mga mahirap. Kaya ako naghinakit kasi yung mga anak natin, si Inday, si Pulong, si Baste, yun ang magbili sa akin ng medisina. Sila yung magbili ng oxygen. Sila yung magbili ng mga kung anong bagay para mabuhay ako. At tayong iba, experience din nyo yan. Ang mga nanay, pati tatay natin, sinasangla nila yung propiedad nila. Makabili lang ng gamot, makapa-ospital ang nanay, pati nanay nila, tatay nila. Ganon ang istorya niyan. Kaya ako galit talaga na galit na putang ina talagang galit. Talagang mapatay kita sa... Yan, ang isa pa, galing ako sa labas. I would not want to name a particular country because it would... Ang mga kuwan na maminaw, labi na tuto atong ilang mga kuwan, mabugok ba sa kakaisip. May marami dito sa atin, Pilipino, and I've been there, nagtitiis magtrabaho sa labas ng bayan. Ang tatay sa isang bansa, ang nanay naman naka-assign doon sa isang state, separated. Now, you know, in a family, pag nawala ang tatay, baski buhay, umalis, this becomes dysfunctional already.
May mga pamilya na nanay pati tatay umalis. Iniiwan lang doon sa lulo pati lola, pati mga kapatid. Ang pamilya niyan already is dysfunctional. Ang nanay pati tatay nandoon sa labas, nagpakahirap, minsan binababoy, nire-rape, nagpapakamatay para lang mapakain nila, makapadala ng pera para makapag-aral ang kanilang anak. Only to realize that 1/3, the survey says, ang mga dependents ng OFW are into drugs, have not gone to school, and wasted the money. Diyan ako mainit. Kaya patay talaga ako ng tao. Mainit talaga ako dyan. Kasi yung mga ating mga babae, sinisikmura yan nila, nire-rape yan. Binibigyan lang yan ng mga kasama rin lang mga pills para hindi mabuntis. Automatic yan pagka doon, lalo na kung naka-assign sa bukid. Kung naka-assign sa urban centers, okay pa. Mayroon doon ang kukuha, punta ng Mungkayo, o Agusan. Yun ang mga kawawa. Kaya nang sakit na lang ng loob ko, kung makita ko yung sakripisyo nila, binababoy nitong mga durugista. If you know better, huwag ka talagang magkumpiyansa dyan sa human rights na yan, kaya pati yan, sabayin ko kayo putulan ng ulo. Hindi ako madala ng ganong takot. Ikulong mo ako, ikulong mo ako. Kung sabihin nila, dapat akong makulong, okay, that's fine. I'll pay the price. But do not the Filipino family. Iwasan talaga ninyo. Ito 3 years, halos ubos na yan. May namamatay, sabihin mo lang 100 a day, meron. Kung sinong pumapatay, ewan ko. Ayaw kong malaman. Pero kung tanongin mo ako, sige, trabaho. Yan ang iiwan ko talaga sa inyo. More than the public infrastructures, which we wish that our children could put to good use. Ang kasi dito, bakit ginagawa ito? O 3 years o patay na ako. Anong pakialam ko dito sa bridge na ito? Why am I here? I will not be passing by this. But because I am interested in the future generation, sandali lang kasi ang turnover. This earth is 5 billion years old. Sandali lang ang akala natin eternity. Just if you retire na tayo, lahat kayo retiring age na. Kahit kaharap kayo sa atin. Kung anong sakit ko, yung sakit mo yun ngayon, sigurado ako. Pwede nga tayo magpalitan ng medisina eh. Huwag na yung kondon kasi wala nang silbi yan. Viagra pa siguro. Yaman ang totoo. Dito wala si Charlie. So, Charlie has a good record of itong mga ganito. Ako basta do not shortchange government. Yan lang yun ang hiningi ko. Huwag lang ninyo, ako talagang korupsyon ayaw ko. Ilang LFTRB to date, 92 na. Hindi ko lang pinagsasabi sa publiko kasi titingnan ko yung mga resume, mga anak nila na sa Cardinal Santos, mapahiya eh. Pero I have to date fired almost 92. I fired the DLAG secretary dyan mismo sa cabinet. Nagsinungaling harap-harapan. He didn't know that I was already facing the documents and he was lying to his teeth. At ang ayaw ko, kayong taga-gobyerno ngayon, binabawalan ko nga ang cabinet members ko not to use yung mga plate number nga 6. Status symbol, it's vanity actually.
Sinabi ko na sa kanila, huwag din gamitin. You know what Sueno did? He was going around Manila pati dito using sirens. And kung magbaba mga dalawang pulis tapos may isang, you're wasting money. Sino pa papatay sa iyo? Anak ka na. Yan nga sinasabi ko low-key tayo. Huwag tayong maghambog, kaya hindi man natin pera yan. At saka wala yung mga status symbol na mga sirin-sirin. And that is the reason why I do not accept invitations in Manila, Metro Manila. Because every time I go out, may mauna talaga yung mga pulis na every kanto sasarahan yan. So you think that there is no traffic because it's all clear. But actually, pinara yung kada kanto and the exponential increase every kanto hindi mo alam. After you pass by, magkagulo na, kabungguan na naman, agawan na naman ng... And that is the reason why I do not. Hindi talaga ako lumalabas ng ano. And to that extent, I would say that I've lost my privacy. Dito sa Davao, hindi ako makalabas. Hindi ka makasibat itong mga minsan away kami, minsan kaibigan kami. Itong mga security ko. Di ba ka, unang pagka presidente ko, hindi pa ako pinukrim. Nung sinabi lang ako nanalo, nagbabaan na sila, tapos tinikover na lang, ang pulis, alis kayo dyan. Pati yung pulis, galit na sa kanila kasi, wala, kami na, uwi na kayo. Tapos paglabas ko ng bahay, tingin ako doon sa rear view mirror, dakhan mo kayo ni kasunod. Kurne ba? Parang entourage. Sabi ko, tapos na doon may malaking naga-blinker pula. Sino, ano yung kasunod dyan sa atin na malaking, kuhaan yan sir, ambulansya. Ay ko, Iso. Ipaambos yun ko ninyo. Sabi ko, na malay ambulansya, tawagin mo ang anghel, pasundan mo na lang ng punerarya para kumpleto na. Pagtapos ambos, patay, diretso ka doon sa... ayaw ko lang sabihin, huwag lang kayo magalit, pero if you ask me if I'm happy being president, no, I'm not. Mali ito rin kasi, naniwala rin kasi ako nito nila. Siguro, takbo, tanawa ka rin unsa. Kaya siya magtingin ako nito sa kanila, maligaya ako na suya. Kaya kay Charlie, doon kami nag-usap sa Samal. Sige na, sige, kami bahala. Gasto. Siyempre, presidente, susunan doon ako, napasabak na ako. You know, I did not realize that we have a huge problem. Sa Davao kasi, sabi ko nga, I get out of Davao because I will kill you. I thought all the while na, lang, pareho dito ba, na kanto-kanto lang. It was not until I became president that I realized the dimension of the horror. Na by the tens of thousands, nag-surrender ang mga adik. Umabot ng 4 million. Tapos lukuhin lang ako ng mga human rights. Look, I have 4 million Filipinos. Anong gawain ko niyan? Pirituhin ko. Alam mo kasi ganito, ha? Magbantay kayo. Total, gabi naman. Nung alas 7, mag-uwi na tayo. May ilaw man. Ganito yan. Kaya mga abogado, kaya mga pulis, pag ang tao durog, ang tao buang, tapos nakapatay under the influence of drugs,
And when he is caught, at basag na talaga, wala nang magawa sa utak, pagdating sa korte niyan, sabihin lang ng abogado, Judge, paki-examine muna if he is in his complete mental faculty. If he can stand trial. Does he understand the charges? Pag sabihin ng secretary ko, kita mo, hindi na nga sumasagot eh. So yung pinatay niya, yung ni-rape niya na bata, o yung lasing siya, yung tabla, yan ang hindi naisip ng human rights mga. Ngayon, hindi siya buang. He was completely sane when he committed the crime. But sa katagal, sa kagagamit, 1 year, 6 months after, he is caught and he is identified. But at that time, he was already also insane. Because constant use of drugs shrinks the brain of a person. Paano yan? Sino ang managot nito ngayon? Sino ang managot nitong mga, we conducted a survey, ayaw ko lang, but it traverses many administrations. 77,000 Filipinos died in drug-connected homicides. Murder. Ganon kalala. Sinong managot noong 77,000 na Pilipinong namatay hanggang sa panahon ko? Tapos sabihin itong human rights, 10,000, tawain mo yung 50,000. Ubusin ko talaga to. And even if I had to go to hell, I can rot in prison. I do not mind. Matanda na ako. But in 3 years, mag-stabilize to. Kasi maubos naman. Para walay identification, karga na ng C-130 lahat na patay, dito na itapon sa hindi makilala to, saan ito? Ewan ko. Hindi ako magpatalo ng ganong klaseng gera. Medyo maano ako kung iba siguro mag-surrender pa ako. But not, sabi nila kasi ito si Duterte, magmarsyalo yan. Kaya hawak-hawak na lang yung konstitusyon. Dito lang yan. Nung tumuyo ako before men and God, I said, sa oath of office ko, I will preserve and defend the Filipino nation. Nandyan na sa lahat. Kaya gagawin kung anong klase kong trabaho to preserve and defend my nation. So bantay kayo dyan kasi 5 taon pa ako. Pag hindi tayo nag-intindihan dito na sigurado. Pero kung ganito pa down tayo na okay lang. Pero yung sabihin mo na magkagulo-gulo ganon dahil sa droga, let's say. Ako, I will not promise you anything, but I said, I will just invoke. I will be true to my oath of office. Sabi ko nga padala ako ng message kay yung babae si tingnan mo itong mga oligarchs ha. Walang oligarch dito because Mindanao is a frontier land. Ang Mailong, yung may kanal dyan sa Makati papuntang Pasay, tawag nga niyan Mailong eh. Originally, it was owned by, hindi lang originally, it's owned by DPWH. Junkyard noon ng DPWH sa mga train nila. During the time of Marcos,
binigay kay Rufino, yung may-ari ng mga sinihan sa Manila. For a measly sum, binigay kay Rufino. Tapos ito si Rufino, nag-asawa ng Prieto, may-ari ng Inquirer, pati Donut. Tapos nag-asawa ng Romualdez. Tapos kay Romualdez, meron na naman sila, kay Kikori. So, for 50 years, 25 years, nag-expire, binigay 25 years. Ngayon, kinukuha na ng gobyerno, itong mga korte, bantay kasi, issue na naman ng TRO. Supreme Court already twice said na dapat isauli na sa tao. Ang ginawa nitong nag-file na naman ng kaso kung ano, may TRO naman sa Court of Appeals. Ayaw talagang isauli sa tao. Kaya ako nag-warning ako sa Court of Appeals. Pati na Supreme Court. Huwag ninyong huwag ninyong sakyan yan ng magkaso sa mga oligarchs. Bakit man kayo na mag-TRO? Do not wait for the day na hindi ako maniwala sa inyo. Kasi dinadaming ninyo ang Pilipino, kayong mga justices dyan. Mamili kayo, I am warning you. Either return the property of the government to the people, or there will be a time I will not honor your orders, and you shall have created a constitutional crisis. Sinasabi ko sa inyo, pagka-presidente ko, tinataya ko yung buhay ko, honor ko, ang presidency mismo. I can lose all of them. Pero wag ninyong do not fuck government. Kasi yan ipagbili ko para magawaan ko ang mga tao ng bahay. Kaya nga doon nga sa may bahay na ginawa ko para sa mga sundalo, inagaw naman ng mga tao. Kaya sinabi ko sa kanila, tinawag ko lahat, sabi ko na, huwag na lang kayong total Pilipino rin yan Tapos mag-init ulo, may armas ka, yung tao wala. Gawaan ko na lang kayo ng bago. Kaya sabi ko, huwag na lang, puro tayo Pilipino Yan, surrender nila, ipagbili ko yan, bidding. Ang kita niyan, gawain ko ng bahay. Idagdag ko dyan sa pinag-agawan ng Pilipino. Yan ako, talaga, buti yung malaman ninyo. Galit ako dyan sa mga oligarch. Panahon Tapos itong Donut, ang may-ari si Prieto, Inquirer, may utang na 1.5 billion. Walang bayad dyan sa may Inquirer sige pangatake, takot naman. Pagdating kay Inares, inassess lang yan ng 8.5 million. 8 million. 8 million po, tama. 8.5 million. Nabi ko, hindi ko tangkapin yan. Hindi ko tangkapin yan. Binuang yan. Kalukuhan yan. Bayad kayo sa husto. Ang ABS-CBN, ganun rin. Ang ABS-CBN, nandito ba? Itong ABS-CBN mahilig sa swindling by on a large scale. Naman po ang immediate. Tinatanong nila ako bakit may 3 million ako na additional income. Saan ko raw kinuha? Pwede sabi ko may sugar mommy ako na mayaman, binigyan ako ng pera. Totoo talaga dyan ganito. Walang bumibigay masyado ng pera sa akin. Kukunti lang. Hindi sapat. Hindi naman sabihin na si Charlie nagbigay ng kanya lahat. Nagbigay pantulong. May 3 million naiwan ako. Ang rating ko, 3.434.
Pumunta ako sa ABS-CBN, sabi ko, ito lang ang kaya ko na propaganda, good for this. Pwede ba ninyong ilabas ang propaganda ko? Tinanggap na lang yung pera ko, natapos na lang ang eleksyon, wala naman sabihin na isauli sa iyo. Ako, si Cayetano, si Romulo, marami kami halos, ewan ko, lahat ng politiko na gitabla ng ABS-CBN. Kayong ABS-CBN, kayaman ninyo. You didn't even have the courtesy to say, Mayor, hindi natuloy yung iyong placement. Wala, kung hindi ako nagsabi, magnanakaw kayo, talagang mukhang pera ka naman. Kayong mga Lopez, mukha ninyo pera. Bastos kayo. Binastos ninyo kami, hindi lang ako, mga politiko. Pag ang mundo bantay ka sa akin, large scale stapa yan eh. Kami mga politiko, presidente mismo, lulukuhin mo. Huwag ninyong hintayin na do not wait for that day. On its 25th hour, the hands of the clock will strike for the bells to toll to sound your knell of death. A day is only 24. Do not wait for the 25th hour because that would be too late. Walang 25 hours. It's only 24. But if it does, better think twice. Huwag ninyong lukuhin ang Pilipino. Okay na ako, kalimutan ko na yung... Basta lahat kayong oligarch, sa uli ninyo, ang pera, kayong may mga negosyo, sa aeroplano, lahat, magbayad kayo ng buwis para wala tayong away. At masiguro ninyo, kayong Pilipino, walang korupsyon. Ni 5 sentimos, walang korupsyon sa panahon. Sinabi ko sa inyo, pag ang anak ko, si Mayor Inday, si Pulong, si Baste, kung nandyan yan sila sa korupsyon, tomorrow I will step down as president. Yan ang masiguro ninyo. I give my role, maliit masyado, magkamali lang ako, maliit masyado. Yan, I am very exacting. Kaysa labas, stricto talaga ako. Pagka nagkamali ka dyan ng hindi kita matulungan. Pero ibang problema, pakasal ka, wala kang pera, nakapabuntis ka, tapos ginahabol ka ng tatay pati nanay, pwede ako mag-intercede para sa iyo. Kung maganda talaga ang babae, tumakbo ka na lang, ako na ang bahala. Dito, wala na. So, pasalamat ko sa inyong, I was invited. Thank you. It's a beautiful bridge. It will serve for another 50 to 70 years. Then you need another one. By that time, naanapay mas dato ni Charlie nga mo buhat ani. And we will all begin. Let's enjoy the moment because it is a structure that will survive the test of time. And I hope it will serve well for you sa mga taga Del Norte. Ako, whenever I travel here, it's always a nostalgic visit. So I remember ang akong amahan, nagbaha dere. Pumunta dito ang tatay ko, tapos yung lancha sinakyan niya. Gianod, naputol yung, kaya si Duhali pa noon, also here. Pero tinang iyak ng nanay ko, kaya hindi naman makita ang tatay ko. Mabutit na lang na tatalian nila rin doon sa unahan. Gianod ba? So, and I was here also crying because, siyempre, among tatay, nawala na. Well, but still a beautiful place. Green, no? Try to preserve the place for the next generation. We owe it to them. Kaya mas ka magtingin dito o green.
Maganda talaga ang Davao. Just take care of it for your children. Maraming salamat po.